alam ko ng kasalanan. Pero ginagawa ko ano po, ang inyong ano. Sa panahon na yun, itong ano, ito si Brother Arthur na siya po ang ginamit. Ano po, siya po ang ginamit sa inyong pong kapatid na upang makakilala sa Panginoon. Ay kumbaga sa ano, ay yung girlfriend ko na yon, habang tumutugtog ako sa ano, yung pagsamba ko sa Diyos ay nakumbik ako sa ano, nakumbik ako na ano, napaiyak ako na tumutugtog. Tuwing nakikinig ako ng Word of God, ay ito po ay tumitimo sa puso ko. Ano po? Dahil kasalanan yan eh. Tumutugtog ka tapos may syuta ka, ano po? Na Martis. Dahil ano, nagdi-day-off ako niya. Dahil ang day-off niya, hindi Friday, Martis. Siguro ngayon ko lang naikwento ito, ano po? So, habang ako ginagamit noon, sabi ko, Brother Art, dumating ang araw na talagang hindi ko na matiis. Brother Art, nagkaroon ako ng girlfriend. Sabi ko, hanggang ngayon meron pa. Pero ito, tumutugtog ako pwede bang tagpuin natin sa Sarawat? Sa Sarawat po. Nung tinagpo namin, si Brother Art, sabi niya, kanino, saan mo ito natagpuan? Napakaganda, no? Napakagandang babae. Sabi ko, dito lang sa Sarawat. Naglalakad yan. Naghanap din ako. Kumbaga sa ano, masarap. Gumawa ng kasalanan, ano po? Sa madaling salita, nakadalawang taon ang relasyon namin. Ito ngayon, nung sabi ng babae sa akin, pag hiwalayan mo ako, tatawagan ko ang misis mo, alam ko yung messenger niya. Ay, tuwing ganyan lagi, parang tinatakot ako para hindi ko i-break, ano? Sabi ko parang, sunuran na ako sa kanya. Wala akong kalayaan dahil, sige, pagka sinabi mo sa misis mo yan, i-break mo ako, sasabihin ko sa misis mo talaga yan. Ngayon, yung conviction ng Panginoon, mas, ang Diyos ay, mas nakakahigit na sa puso ko, ano po? Sabihin mo sa misis ko, tinawagan ngayon, nag-away sila ngayon, at nandun si Muna. So, napahiya ako sa pamilya ko, kasi tinatago ko yun kinausap. So, sa madaling salita, nag-away kami, tapos, ito ay isang overview ng inyo pong kapatid, ano po, para malaman ninyo yung background ko po, na kung paano ako binago ng Diyos. Sa madaling salita, nag-away kami, pero humingi ako ng tawad. Humingi ako ng tawad sa wife ko. Sa madaling salita, wala na kami noon. Wala na kami. Pero wala na kami noon. At 2019, yung nabuntis ko sa Pilipinas, pinanganak yung aking 5 years old na po siya noong October 30. 1 year old siya nung nagtapat ako sa misis ko dahil nagkasakit po yun sa hospital, hindi makalabas-labas. 56,000 ang kailangan para makalabas yung bata. Ito ang pangalan niya, Hana. Yun po, Hana, ano po? Ito po ay 1 year old bago nakita, bago nung nagkasakit, sabi ko dalhin sa Bulacan yung bata, ipag-pray ng aking wife. Pinag-pray yung bata, ano po, galing sa hospital, binayaran yung 56,000 para makalabas. 56,000 yung nagastos. So yun po ang buhay ng inyo pong kapatid, na ang wife ko ay pinatawad ako. At hindi na, nung taon na yon ay hindi na alipin ng kasalanan. Sapagkat kung tinatago mo ang kasalanan, sa Diyos mananagot ang bawat isa. Lalong-lalo na pag ito ay reminder sa bawat isa, na lalong-lalo na pagka itinatayo sa pulpito. Yung last of the place ay
ngayon napagtagumpayan dahil kay Kristo, ano po? Dahil sa ating Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, no? For the glory of God. Nung nag-birthday po yun, nung October 30, ano po? Bago mag-October 30, bago ako pumunta rito, sabi ko kayo muna, anak, tatagpuin natin yung kapatid mo. Tinagpo namin sa Trinoma. Sa madaling salita, nag-blow out si Muna. Kumbaga sa umorder ng ganito pagkain, tapos binigyan siya ng 3K, 3,000. Nagbigay pa ng 3,000 si Muna. Napakabait ni Muna. Sabi, kunin muna daddy itong bata. Kunin muna yung bata. At ako nang magpapaaral. Gusto ni Muna dalhin na sa bahay. Ay ayaw ng nanay dahil siyempre yun sa kanya yun eh. So, yun. Tanggap ng pamilya ko yung bata at yung repentance ba, yung pagpapakumbaba sa pamilya at higit sa lahat sa Diyos. Nandun po yung dati yung slave tayo sa kasalanan. Yun po yung yung hindrances kung paano hindi ka lalago bilang pag-purpose ng Panginoon sa bawat buhay po natin. Kaya isang reminder po ito, ulitin ko po uli yung Galatians 2:20, plus ko. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ live in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me and for you. Napakalaba ko. So, number 1 po, passionate love for God. Passionate love for God. Paano natin mamamahal ang Diyos? By reading the Word of God. Ano po? By reading the Word of God. Diyan tayo lalago yung mga instruction niya. Yung instruction ng Panginoon, kung mahal natin ng Diyos, ang kasalanan po ay naiiwasan dahil sa Kanyang purpose sa ating mga buhay. Na hindi manatili yung mga kasalanan na nakatago sa puso po ng bawat isa. Reminder po sa bawat isa na bagamat tayo ay niligtas ng Diyos, no? Dahil Ephesians 2:9, for by grace we have been saved through faith and not of yourself, lest anyone should boast. Ang kaloob ng Diyos ay libre, yung biyaya ng Diyos bilang isang anak ng Diyos. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Love the Lord, your God. Yan po ang commandment niya. With all your heart, with all your strength, with all your mind. Mahal po ba natin ang Diyos? Amen. Amen? Amen. Parang tatlo lang. Amen. Natin ang Diyos, di ba? Amen. Amen. Praise God. Dahil kung hindi natin mahal ang Diyos, yung pagpunto natin dito, kaya nagpapatunay na mahal natin ang Diyos. Okay? Mahal natin ang Diyos. So, yun ang buhay ng inyong kapatid. Naikwento ko po ito dahil gusto ko na malaman niyo, transparent po. Dahil walang nililihim, walang malilihim, ini-expose ng Diyos. Ano po? Yung mga bagay na tinatago natin, siya mismo, ang Diyos na tumawag sa atin according to His purpose in our life, na gusto niyang gamitin tayo mightily in His vineyard for His glory alone. Kasi kaya yung pagmamahal natin sa Diyos, siyempre sa vertical at horizontal, passionate love for God and love and compassion for others. Yan po yung yung pangalawa. Love and compassion for others. Katulad po ni Apostol Pablo, nag-respond po siya. At sabi sa Romans chapter 1:16, I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentiles. Kaya ito po yung purpose ng Diyos, na hindi lang tayo natuto, kundi maibahagi natin yung pag-ibig ng Diyos na tinanggap po natin sa Kanya. Kaya kung mahal natin ng Diyos, mas pahalagahan po natin yung magbahagi about salvation
ng bawat isa. Lalong-lalo na sa pamilya po natin na hindi pa nakakilala. Lalong-lalo na sa mga kaibigan natin. Kaya hindi ako nag-atubili na umuwi dahil yun ang isang purpose din. Hindi lang sa namatay ang ate, kundi marami po akong kamag-anak na kumbaga sa ano ay hindi pa nakakilala. Wala pang tamang relasyon kumbaga sa ano sa ating Panginoon. At ngayon, ang inyo pong kapatid, si Jesus Christ ang nagpalaya po. Amen. Sa akin hindi na slave ng kasalanan. Na hindi yung may nagbubulong ko, sige, sasabihin ko kung ano, no? Ini-expose ng Panginoon yan. Kahit na manahimik ka, kahit na anong tago mo yan, ini-expose niya yan. Dahil hindi ka pwedeng gamitin na hindi ka sumurinder sa Panginoon. Amen. Kaya si Apostol Pablo, iniwan niya yung kanyang attorney siya, nakapag-aral po siya. Pero naglingkod ng buong katapatan, no? Matapang po siya. Hindi yung matapang sa suntukan o mga argumento. Kung matapang ka dahil sa yung purpose ng Panginoon na gusto mo siyang mabigyan ng kaluwalhatian bilang pagkakatawag po sa atin. Basahin ko po yung 5:17 ng 2 Corinthians 5:17 po ba, Pastor? Yung Alas 4 na nasulog. yan po, yung Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things has passed away. Behold, all things have become new. So yung mga bagay na nakalaan ay kalimutan na natin yun. Minsan nabubuhay yun kung kulang ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Minsan bumabalik-balik. Ano po? Forget the former things. At harapin yung bago na pamumuhay. Dahil si Kristo na ang yung ipinamumuhay natin, si Kristo na ang makita po sa ating mga buhay. Hindi na yung mga nakaraan. Minsan yung nakaraan mo bumabalik dahil minsan kulang ang pagbabasa ng salita ng Diyos, kulang ang panalangin. Pag kulang ka sa panalangin, parang yung kumbaga sa yung pagkaka-interes na manalangin, yan ay iluhod yan sa iluluhod mo yan para bigyan ka uli ng kauhawan sa paglilingkod mo sa Panginoon. Dahil habang tumatagal ka, minsan parang nawawala yung init, yung alab. Yung bagong-bago ka ay maranasan mo ay masagi ka lang na talagang yung mag-ignite yung pag nakakita ka ng parang unbeliever hahabulin mo pa sobra-sobra ganun sana yung pananampalataya natin laging maalap po. Kaya sa isang Kristiyano ay laging manalangin dahil kung kulang sa pananalangin minsan nilalayo tayo nito o kaya reading the Word of God kulang ka, nilalayo tayo nito sa relasyon natin sa Panginoon. Number 1 po yung relasyon natin sa Diyos. Kung tama ang relasyon sa Diyos, lalong lumalapit ka. Po? Nagkakaroon ka ng problema pero lalong lumalapit ka sa Diyos. Kasi wala kang magagawa kung wala kang Diyos. Pag Kristiyano ka na at hindi ka dumadalo sa gawain, i-check mo na rin yun. I-check mo na rin kung bakit hindi ka nakakadalo. Paalala po ito dahil life is too short. Life is too short. Kaya kung napapansin natin na
yung kauhawan ay nawawala, pag-pray, mag-pray palagi yan para lalong mag-init. Ano po? Kasi pag kulang sa pananalangin, totoo po yun na nilalayo ka sa mga bagay minsan inuuna mo, which is na mali yun. Unahin mo ang Diyos sa lahat ng bagay.